Panginoong Hesukristo, sa sandaling ito ng malalim na paghahanap at panawagan, kami ay nagpapatirapa sa harap ng iyong kamahalan, na kinikilala na ikaw ang Diyos ng imposible, ang Panginoon na nagbabago sa mga kwento ng kamatayan tungo sa mga salaysay ng saganang buhay. Narito kami na may mga pusong wasak, ngunit mayroon ding hindi natitinag na katiyakan na ang iyong mga kamay ay maaaring muling isulat ang bawat pahina ng aming buhay. Ikaw na minsan ay tumingin sa mga sitwasyong itinuturing na nawawala ng tao at nagdala ng liwanag kung saan mayroon lamang kadiliman, tumingin ngayon sa bawat isa sa amin na tumatawag para sa isang himala, para sa isang makalangit na interbensyon, na tanging ang iyong kapangyarihan lamang ang makakagawa. Alam namin na kapag tila lahat ay nagtatangkang labanan kami, kapag ang mga istatistika ay tumuturo sa kabiguan at ang mga pangyayari ay sumisigaw ng pagkatalo, nananatili ka sa ganap na kontrol ng lahat ng bagay, naghihintay lamang na kami ay bumaling sa iyo ng may tunay na pananampalataya at tapat na puso. Panginoong Diyos Ama, ilan sa amin ngayon ang nagdadala sa aming mga mata ang bigat ng isang mabagal na kamatayan, isang pagkabalisa na kumakain araw-araw sa aming kagalakan at pag-asa. Ilan ang nabubuhay sa mga walang laman na pagdiriwang, walang saysay na kasiyahan, mga ngiti na tanging maskara lamang na nagtatago ng malalim na sugat na walang makakita. Kami ay nasa iyong harapan bilang mga wala ng sariling lakas, tulad ng mga ilog na malapit ng matuyo sa ilalim ng matinding init ng mga pagsubok at araw-araw na pakikibaka. Ngunit sa mismong lugar na ito ng lubos na pag-asa sa iyo, ay doon nagpapakita ang iyong kapangyarihan ng may mas matinding lakas. Ay sa kahinaan ng tao, nakakahanap ang iyong lakas ng matabang lupa upang gumawa ng mga hiwaga na humahamon sa lahat ng luhika at pag-unawa. Manawagan ka ngayon sa bawat buhay na inihaharap sa iyo, sa bawat sitwasyon na tila umabot na sa katapusan, sa bawat panaginip na inilibing ng mga pagkabigo at ng mga pinto na nagsara. Panginoong Jesus, ikaw na nakakaalam sa bawat landas, sa bawat tahimik na labanan, sa bawat luha na dumanak sa madaling araw kapag walang nakatingin. Tinggin ang panawagan ng mga napapagod na magdala ng mag-isa sa bigat ng kanilang mga bilanggo. Mayroong mga tao rito na naging bihag ng kasamaan, nakakulong sa mga bisyo na sumisira, sa mga damdamin na sumasakal, sa mga pamantayan ng pag-iisip na nagnanakaw ng kapayapaan at kagalakan sa buhay. Mayroong mga pusong nasanay na sasakit, na tinanggap ang kalungkutan bilang hindi maiiwasang bahagi ng buhay, na nakalimutan kung paano talagang maramdaman ang kalayaan na tanging ikaw lang ang makakapagbigay. Ngunit sa sandaling ito, gusto naming maniwala at ipahayag na kaya mong putulin ang bawat posas, sirain ang bawat kadena, palayain ang bawat bihag mula sa mga nakikita at hindi nakikitang bilangguan na nagpapanatili sa maraming buhay sa espiritual, emosyonal at maging pisikal na pagkabihag. Amang mahal, lumapit kami sa iyo tulad ng mga lumapit na nangangailangan ng isang himala noong panahon ng Biblia. Walang kredensyal, walang sariling merito, tanging may katiyakan lamang na nasa iyo ang lahat ng kapangyarihang kinakailangan upang baguhin ang anumang sitwasyon. Kinikilala namin na sa aming sarili ay walang sapat na kabutihan, walang sariling katuwiran na magkuwalipi ka sa amin upang matanggap ang iyong mga pagpapala. Ngunit alam namin na tinitingnan mo ang pusong wasak at nagsisisi sa mga nagpapakumbaba ng tapat sa harap ng iyong presensya. Kaya ngayon ay nagpapakita kami bilang mga anak na nangangailangan ng pag-ibig at awa ng isang ama na hindi kailanman umaalis, na hindi kailanman sumusuko, na nananatiling tapat kahit kami ay hindi tapat. Gusto naming umiyak sa harap mo, hindi luha ng walang direksyon na desperasyon, kundi luha ng tapat na pagsisisi, ng pagkilala sa aming mga pagkakamali, ng ganap na pagtalikod sa iyong makapangyarihang mga kamay,
na maaaring hubugin muli ang nasira. Diyos ng lahat ng biyaya, humihingi kami ng tawad sa lahat ng pagkakataon na sinubukan naming lutasin ang lahat ng mag-isa. Sa lahat ng pagkakataon na naghanap kami ng solusyon sa maling lugar. Sa bawat sandali na nagduda kami sa iyong pag-ibig at sa iyong kakayahang makialam sa aming realidad. Patawarin mo kami sa pagpapahintulot na manatili ang kalungkutan bilang permanenteng naninirahan sa aming mga puso. Sa pagtanggap sa pagkatalo bago pa man tumawag para sa iyong tulong. Sa pamumuhay ng malayo sa ibaba ng iyong pinlano para sa bawat isa sa amin. Nagpapakumbaba kami ngayon sa harap ng iyong trono, hindi dahil sa relihiyosong obligasyon o walang laman na ritual, kundi dahil sa tunay na pangangailangan ng iyong makalangit na interbensyon. Tumatawag kami tulad ng maniningil ng buwis na hindi man lang naglakas loob na tumingala sa langit, kundi tumapik lamang sa kanyang dibdib na nagsasabing siya ay makasalanan at nangangailangan ng awa. At alam namin na dinidinig at sinasagot mo ang ganitong uri ng panalangin na nagmumula sa pinakaloob ng pagkatao. Panginoong Jesus, naniniwala kami na sa sandaling ito, ang iyong mahalagang dugo ay inilalapat sa bawat sitwasyon na inihaharap sa iyo sa panalangin ito. Ang dugo na dumanak sa Kalbaryo ay hindi nawalan ng kapangyarihan, hindi nabawasan ang bisa, patuloy na may kakayahang dalisayin ang lahat ng karumihan, hugasan ang lahat ng mansya, linisin ang lahat ng mabigat na konsensya dahil sa kasalanan at pagkakasala. Ilapat mo ang dugong iyan sa mga pamilya na nasa krisis, sa mga kasal na nasa bingit ng pagbagsak, sa mga anak na naligaw ng landas, sa mga sakit na nagnanakaw ng kalusugan at kapayapaan, sa mga pananalapi na tila hindi kailanman uunlad, sa mga panaginip na winasak ng masasamang pangyayari. Naway ang kapangyarihan ng dugo ni Hesukristo ay magdulot ng isang pagbabago na napakalalim na ang mga magpapatotoo ay halos hindi makilala kung sino kami noon at kung sino kami pagkatapos ng iyong nagpapanumbalik na paghipo. Panginoong Diyos, ipinapahayag namin na ang kalungkutan na lubhang sumasakit sa maraming puso ay bubunutin sa ugat sa sandaling ito ng taimtim na panalangin. Hindi kami naghahanap ng panandaliang ginhawa. Hindi kami humihingi lamang ng emosyonal na panapal na tatagal ng ilang araw, kundi kami ay nananabik para sa isang kumpletong pagpapagaling, para sa isang panghuling kalayaan, para sa isang radikal na pagbabago na magmumula sa iyong banal na espiritu na kumikilos mula sa loob. Bunutin mo ang lahat ng ugat ng kapaitan na naglalason sa mga relasyon, lahat ng ugat ng sama ng loob na humahadlang sa pagpapatawad, lahat ng ugat ng takot na nagpapahinto sa mga kapalaran, lahat ng ugat ng kawalang pananampalataya na humaharang sa mga himala. Sa halip na mga nakakapinsalang ugat na iyan, itanim mo ang tunay na kagalakan, kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa, pag-asa na hindi nabibigo, pananampalataya na naglilipat ng mga bundok, at pag-ibig na nagtataboy ng lahat ng takot na nagpapahirap sa iyong mga anak. Panginoong Jesus, ikaw na tapat sa lahat ng iyong mga pangako. Gusto naming maniwala na tulad ng pagiging tapat mo sa napakarami sa loob ng mga henerasyon, magiging tapat ka rin sa amin sa kasalukuyang panahon. Hindi mahalaga kung ilang beses kaming nagkamali, ilang beses kaming nadapa, ilang beses kaming nabigo sa aming sarili at sa iba. Ang iyong katapatan ay nananatiling hindi natitinag dahil hindi ito nakasalalay sa aming pagganap, kundi sa iyong hindi nagbabagong katangian. Kami ay nasa harap mo na umaapela sa katapatang ito na tumawid sa mga siglo, na nagtaguyod sa mga patriarka, propeta, apostol, at hindi mabilang na mga lingkod sa buong kasaysayan. Maging tapat ka sa pagtupad sa iyong ipinangako, sa pagpapanumbalik sa nasira, sa muling pagbuhay sa ibinigay na patay, sa pagpaparami sa tila hindi sapat, sa pagbubukas ng mga daan kung saan mayroon lamang hindi malalampasang pader sa paningin ng tao. Panginoong Diyos na makapangyarihan, hinihiling namin na baguhin mo ang mga walang laman
na pagdiriwang tungo sa mga kasiyahan na puno ng tunay na mga ngiti, tapat, na nagmumula sa mga pusong tunay na napanauli at pinalaya. Naway bumalik ang tawa sa mga tahanan na naging mga larangan ng digmaan. Naway pasukin ng kagalakan ang mga kapaligiran na naging mga bilangguan ng kalungkutan at kawalang pag-asa. Naway palitan ng musika ng pagsamba ang mga panaghoy na naging tunog pelikula ng maraming buhay. Gusto naming mabuhay ng lubos sa iyong inilaan para sa bawat isa sa iyong mga anak. Hindi isang buhay ng kahabag-habag na kaligtasan, kundi isang saganang buhay na natatakan ng katiyakan na kami ay minamahal, pinatawad, napanauli at binigyan ng kapangyarihan upang mamuhay sa tagumpay. Punuin mo ang mga walang laman na espasyo ng iyong presensya. Ibabad mo ang mga walang saysay na pagdiriwang ng banal na layunin. Baguhin mo ang mga mekanikal na pagtitipon tungo sa mga tunay na pagtatagpo kasama ng buhay na Panginoong Hesus. Ipinapahayag namin na ikaw ang pinakamahusay na kaibigan na maaaring magkaroon ng sinuman, mas malapit kaysa sa sinumang kapatid, mas tapat kaysa sa sinumang kasama ng ikaw ay hindi kailanman umaalis, hindi kailanman nagtataksil, hindi kailanman nabibigo, hindi kailanman sumusuko sa mga naglalagay ng kanilang tiwala sa iyo. Gusto naming linangin ang malalim at nagpapabagong pagkakaibigan na ito sa iyo. Hindi lamang isang mababaw na relihiyon na gawa sa mga walang buhay na ritual, kundi isang matalik na relasyon kung saan mayroong patuloy na pagtunay na pakikipag-isa, pang-araw-araw. Turuan mo kami na mamuhay kasama si Jesus sa paraan na ang katotohanan ito ay maging pinakamaganda at pinakamahalagang bagay sa aming buhay. Mas mahalaga kaysa sa anumang material na tagumpay. Mas mahalaga kaysa sa anumang pagkilala ng tao. Mas makabuluhan kaysa sa anumang personal na katuparan. Naway ang relasyong ito kay Hesukristo ang maging sentro na umiikot ang lahat at nakakahanap ng tunay na kahulugan nito. Panginoong Diyos Ama, sa sandaling ito ay inuutusan namin na ang bawat tao na nagtipon sa panalangin ito ay pagsamahin ang kanilang espiritual na lakas at tumawag sa Diyos ng may panibagong tindi. Kahit na ang mga lakas na ito ay tila napakaliit, kahit na ang natitira lamang ay isang sinulid ng pananampalataya na halos hindi napapansin, kahit na ang puso ay napakasakit na halos hindi na makabulong ng isang panalangin. Malaman namin na dinidinig mo ang sigaw ng mahinang puso. Hindi namin kailangan ng magandang pananalita. Hindi namin kailangan ng magagandang salita o teolohikal na binuo. Kailangan lang namin ng katapatan, ng pagiging tapat, ng isang puso na kinikilala ang lubos na pag-asa nito sa iyo. Ikaw na nakakarinig sa daing ng bata na hindi pa marunong magsalita, na nakakapansin sa buntong hininga ng naghihirap na wala nang makitang salita, na nakakaintindi sa tahimik na wika ng mga luha na dumadaloy ng lihim. Dinggin mo ngayon ang kolektibong panawagang ito na umaakyat sa iyong trono ng biyaya. Panginoong Hesus, mayroong mga tao rito na nagsimula ng walang anuman, na walang pag-asa, na walang nakikitang kinabukasan, na nabubuhay sa ganap na kadiliman nang hindi nakikita ang isang sinag ng liwanag sa abot tanaw. Ngunit ikaw na eksperto sa paglikha ng isang bagay mula sa wala, sa pagdadala ng kaayusan sa kaguluhan, sa pagpapasibol ng bulaklak sa disyerto, maaari ka ring magbigay buhay kung saan mayroon lamang espiritual at emosyonal na kamatayan. Naniniwala kami na ikaw ay kumikilos sa sandaling ito ng isang pagbabago na napakalalim na. Ang mga walang anuman ay sa lalong madaling panahon ay magpapatotoo na mayroon na silang saganang buhay, na mayroon na silang panibagong layunin, na mayroon na silang naibalik na kagalakan, na mayroon na silang muling sumiklab na pag-asa. Hindi ito anumang buhay, kundi ang buhay na tanging ikaw lang ang makakapagbigay, ang buhay na iyon na sagana na ipinangako ni Jesus sa mga naniniwala, ang ganap na buhay na lumalampas sa simpleng biolohikal na kaligtasan at umaabot sa walang hanggang dimensyon. Diyos na manlilikha,
Ikaw na sumulat ng kasaysayan ng universo gamit ang iyong makapangyarihang mga daliri. Ikaw na bumuo sa mga bundok at nagtatag ng mga hangganan ng mga dagat. Ikaw na nagbigay ng anyo sa tao at huminga sa kanyang ilong ng hininga ng buhay. Maaari mo ring isulat ang isang bagong kwento para sa bawat tao na nagpapakita sa harap mo sa sandaling ito. Gusto naming magpatotoo na ang aming mga talambuhay ay muling isinulat ng daliri ng Diyos, hindi dahil sa pagsisikap ng tao, hindi dahil sa makamundong estratehiya, hindi dahil sa mga manipulasyon o panlilinlang, kundi dahil sa makalangit na interbensyon ng manlilikha na maaaring ganap na baguhin ang direksyon ng anumang kwento. Naway ang bagong salaysay na ito ay maging maganda, natatakan ng biyaya na ilalarawan sa pamamagitan ng awa, pinalamutian ng mga himala na tanging ikaw lang ang makakagawa, puno ng mga kabanata na magpapaluwalhati sa iyong pangalan at magpapatotoo sa iyong nagpapabagong kapangyarihan sa kasalukuyan at hinaharap na henerasyon. Panginoong Diyos Ama, hindi namin nais ang mga katamtamang kwento. Hindi kami naghahanap ng malalamig na patotoo. Hindi namin nais ang mga buhay na hindi napapansin nang walang iiwanan na marka ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto namin ng mga kwento na magpapayuko sa langit sa pagsamba, na magdadala sa mga anghel upang ipagdiwang ang mga tagumpay ng mga tinubos, na magbibigay inspirasyon sa iba pang mga pusong naghihirap upang hanapin ang parehong Diyos na gumawa ng mga hiwaga sa aming buhay. Naway ang bawat landas na binago mo ay maging tulad ng isang buhay na liham, nababasa at nalalaman ng lahat ng tao na nagpapatotoo na si Jesus ay nagliligtas, si Jesus ay nagpapagaling, si Jesus ay nagpapanumbalik, si Jesus ay nagpapalaya, si Jesus ay nagpapayaman, si Jesus ay nagbibigay ng kahulugan sa tila wala ng dahilan upang umiral. Isulat mo gamit ang iyong mga daliri ang mga kabanata na napakaluwalhati na kapag ikinuwento namin ang iyong ginawa, ang mga tao ay mamamangha sa iyong kapangyarihan at maghahanap upang makilala ang kamanghamanghang Diyos na ito. Panginoong Jesus, ipinapahayag namin sa mga pamilyang kinakatawan sa panalangin ito na tu ang gagawa rin sa kanilang. Hindi mahalaga kung ano ang sitwasyong kinakaharap, hindi mahalaga ang laki ng hamon, hindi mahalaga ang lalim ng krisis, kaya mong gawin ang parehong himala na ginawa mo sa napakaraming iba pa. Ipahayag mo sa mga tahanan na nasa kaguluhan na magkakaroon ng pagkakasundo, sa mga suwail na anak na magkakaroon ng pagbabalik sa bahay ng Ama, sa mga sakit na tila terminal na magkakaroon ng banal na pagpapagaling, sa desperadong pinansyal na sitwasyon na magkakaroon ng makalangit na probisyon, sa mga panaginip na inilibing na magkakaroon ng pagkabuhay na muli. Naway walang pamilya na umalis sa sandaling ito ng panalangin sa parehong paraan na pumasok, kundi lahat ay maranasan sa anumang paraan ang nagpapanumbalik na paghipo ng Diyos na dalubhasa sa paggawa ng imposible. Panginoong Diyos Ama, hinihiling namin na ang bawat tao na nakikibahagi sa panalangin ito ay magkaroon ng personal at nagpapabagong pagtatagpo sa iyo sa mismong sandaling ito. Hindi kami naghahanap ng pangalawang kamay na karanasan. Hindi kami naghahanap ng hiniram na patotoo. Hindi namin nais na mabuhay sa pananampalataya ng iba, kundi kami ay nananabik para sa isang personal na paghahayag kung sino ka at kung ano ang maaari mong gawin sa bawat tiyak na buhay. Naway ang banal na Espiritu ay gumawa ng isang malalim na paniniwala na si Jesus ay hindi lamang ang Diyos ng iba, kundi maaari siyang maging personal na Diyos ng bawat isa na nagbubukas ng puso upang tanggapin ang kanyang biyaya. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa isang napakatotoo at nahahawakang paraan na hindi matitira ang puwang para sa pagdudud, na ang pananampalataya ay mapalaka, na ang pag-asa ay mapanibago, na ang pag-ibig ay muling sumiklab. Gusto naming umalis sa sandaling ito ng panalangin na ganap na iba, natatakan ng kawalang hanggan, pinago ng biyasa, binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu upang mamuhay sa saganang buhay
na iyong ipinangako, Panginoong Hesus. Habang tinatapos namin ang makapangyarihang panalangin ito, gusto naming gumawa ng isang taimtim na pangako sa harap ng iyong trono. Hindi namin papayagan ng kaaway na nakawin ang iyong ginagawa sa sandaling ito. Hindi namin hahayaan ang mga pangyayari na patayin ang apoy ng pananampalataya na sinindihan. Hindi namin malilimutan ang mga damdamin na pumasok sa aming mga puso habang kami ay tumatawag sa iyo. Nangangako kaming mamuhay bilang mga buhay na saksi ng iyong kapangyarihan upang ibahagi sa iba ang iyong ginawa sa aming buhay, upang luwalhatiin ang iyong pangalan sa bawat pagkakataon na mayroon ka. Naway ang aming mga buhay ay maging buhay na monumento ng iyong biyaya. Naway ang aming buong pag-iral ay maging patuloy na papuri sa Diyos na hindi sumusuko sa kanyang mga anak, na ang bawat hininga na aming kunin ay natataka ng pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa, ginagawa, at gagawin pa para sa amin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinatatakan namin ang panalangin ito nang may hindi natitinag na katiyakan na dininig mo ang bawat salita na binigkas, bawat buntong hininga na inihinga, bawat luha na dumanak, bawat panawagan na umakyat mula sa pinakaloob ng mga puso na kinakatawan dito. Naniniwala kami na ang iyong sagot ay paparating na ang iyong mga anghel ay naipadala na upang tuparin ang iyong mga layunin sa bawat buhay, na ang imposible ay nagiging posible na sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong banal na espiritu. Hindi namin alam kung kailan o paano ka kikilos, ngunit alam namin na ikaw ay kikilos dahil ikaw ay Diyos na tapat na hindi kailanman nagkukulang sa kanyang mga pangako. Nagpapahinga kami sa iyong ganap na kontrol, nagtitiwala sa iyong kabuti, naghihintay ng may pag-asa sa pagpapakita ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Hesukristo, tinatatakan namin ang panalangin ito na naniniwala na ang imposible ay nagsimula ng maging posible at ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at papuri ay tanging sa iyo lamang, ngayon at Siya nawa, mahal na mga kapatid na nanatili sa amin hanggang sa mahalagang sandaling ito. Huwag ninyong hayaan na ang panalangin ito ay maging isa lamang sa maraming narinig na ninyo sa buong buhay. Mayroong isang bagay na makalangit na nangyari habang sabay-sabay tayong tumatawag sa Diyos ng imposible, at kailangan nating ingatan ang karanasang ito sa ating mga puso bilang isang mahalagang kayamanan. Kung ang panalangin ito ay humipo sa iyong kaluluwa sa anumang paraan, kung naramdaman mo ang banal na espiritu na direktang nagsasalita sa iyong sitwasyon, kung ang pananampalataya ay nabuhay sa iyong kalooban, kahit na dumating ka rito, naganap na nagdududa at nawawalan ng pag-asa, kung gayon gusto kong humingi ng isang espesyal na kahiling, like alam mo na ngayon ng button, hindi lamang bilang isang mekanikal na kilos o isang obligasyon, kundi bilang isang prophetikong gawain na naniniwala ka na si Jesus ay kaya at gagawin ang imposible sa iyong. Ang simpleng pagkilos na ito ng pag-like-compile sa button ay magdadala ng panalangin ito sa mas maraming tao. Ngunit huwag kang tumigil diyan, mahal kong kapatid na babae. Ibahagi ang panalangin ito sa mga taong kilala mo at na lubos na nangangailangan ng isang himala. Isipin ngayon ang miyembro ng pamilya na nagdurusa, ang kaibigan na nawalan ng pag-asa, ang kasamahan na hindi nakakakilala sa kapangyarihan ni Jesus, ngunit naghahanap ng mga sagot sa maling lugar. Ipadala ang video na ito sa mga taong iyon. Maging instrumento ng Diyos upang magdala ng pag-asa kung saan mayroon lamang desperasyon, upang magtanim ng pananampalataya kung saan mayroon lamang kawalang paniniwala, upang magbigay ng liwanag kung saan mayroon lamang kadiliman. Hindi namin alam kung ilang buhay ang maaaring mabago sa pamamagitan ng simpleng pagkilos na ito ng pagbabahagi. Hindi namin kayang sukatin ang maabot ng isang panalangin kapag ito ay naglalakbay mula sa puso patungo sa puso na nagdadala ng mensahe na si Jesus ay gumagawa pa rin ng mga himala, binabago pa rin ang imposible tungo sa posible.
muling isinusulat pa rin ang mga kwento gamit ang kanyang makapangyarihang mga daliri. At ngayon, gusto kong humingi ng isang napaka-espesyal na bagay na lilikha ng isang makapangyarihang agos ng pamamagitan sa channel na ito. Sa mga komento dito sa ibaba, isulat ang pangalan ng taong nais mong ipanalangin namin. Maaari itong sarili mong pangalan, maaari itong pangalan ng isang anak, ng isang asawa, ng isang ama, ng isang ina, ng isang minamahal na kaibigan. Isulat ang pangalang iyon ng may pananampalataya na naniniwala na kapag nakita ng buong komunidad ng panalangin na ito ang pangalang iyon at sumang-ayon sa amin sa panalangin, mayroong isang bagay na makapangyarihan na mangyayari sa espiritual na mundo. Itinuturo sa atin ng Biblia na kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, naroon siya sa gitna nila. At kung ang 2 ay magkasundo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hihingin, iyon ay gagawin ng Ama na nasa langit. Imagine ang kapangyarihan ng daan-daan, marahil libu-libong tao na nagkakaisa sa panalangin para sa pangalan na isusulat mo. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito upang ilagay ang imposibleng sitwasyon na iyon sa ilalim ng proteksyon ng isang makapangyarihang kolektibong panalangin. Higit pa rito, gamitin ang mga komento upang isalaysay kung ano na ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga patotoo ng tila imposible, ngunit ginawang posible ni Jesus. Ang iyong kwento ay maaaring iyon mismo ang kailangan ng isang tao na marinig ngayon upang huwag sumuko, upang patuloy na maniwala, upang magtiyaga sa panalangin kahit na tila lahat ay sumasalungat. Ibahagi mo rin ang iyong mga tiyak na kahilingan sa panalangin, ang mga sitwasyong iyon na dinala mo ng mag-isa at na kailangan mong ibahagi sa mga kapatid na mamamagitan kasama mo at para sa iyo. Ang espasyong ito rito ay hindi lamang isang karaniwang seksyon ng komento, kundi nagiging isang altar kung saan binabago ang mga buhay, kung saan nabubuo ang mga himala, kung saan ang imposible ay hinaharap ng kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At huwag mong kalimutang manatili sa amin sa channel na ito. Mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. I-activate ang bell ng mga notification upang hindi makaligtaan ang anumang makapangyarihang panalangin na darating pa. Sama-sama nating itinatayo ang isang komunidad ng mga mandirigma ng panalangin, ng mga tao na hindi tumatanggap na mamuhay sa ilalim ng ipinangako ng Diyos, ng mga lingkod na naniniwala na ang imposible ay isang pagkakataon lamang para ipakita ng Diyos ang kanyang kaluwal. Ang bawat panalangin na inilalathala namin dito ay inihanda ng may malalim na paggalang, naghahanap ng direksyon ng banal na espiritu na nananabik na mabago ang mga buhay at maluwaluhati ang pangalan ni Jesus. Ikaw ay isang mahalagang bahagi ng komunidad na ito. Ang iyong presensya rito ay hindi nagkataon at gusto naming sumabay sa iyo sa paglalakbay na ito ng pananampalataya hanggang sa makita natin ang imposible na maging posible sa bawat bahagi ng iyong buhay. Pagpalain ka nawa ng Panginoong Hesukristo ng lubos. Tuparin nawa niya ang bawat pangako na ginawa niya sa iyo. At sa lalong madaling panahon ay mabasa namin dito sa mga komento ang patotoo ng himala na matagal mo nang hinihintay. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng labis at hanggang sa susunod na panalangin.